So sa video ito, i-share ko kung paano gumawa ng traverse pick-off system. So dito, may nakaset up na ako na highline o yung highline. So ikakabit ko na lang itong yung tandem pulley natin. Then sunod-sunod na yun. Next, yung taglines natin. Ang third is yung mainline natin na kung saan kakabit yung victim in the stretcher with the rescuer. So first, kung wala kayong tandem pulley, pwede naman yung normal na pulley yung gamitin. As long as magamit natin pang traverse. Supposedly, ito-connect natin dito yung anchor plate. So since wala tayong anchor plate, so meron tayong rescue 8 ring. So ito na yung i-replace natin para sa function yun. So dyan sa anchor plate, ilalagay natin yung taglines, yung far side tagline, yung at near side tagline, or ito tawag din control side. So next, ito-connect ko muna yung near side at then yung far side. So sa pag-connect ng near side at yung far side tagline is ang gagamitin ko is yung figure 8 follow through. So, yan yung tagline natin, yung control side, then yung far side. So, before tayo mag-proceed sa main line, next, ilalak mo muna natin yung dalawa to. Nilalak to kapag during traverse, na-locate niyo yung location, yung spot kung saan mag-descend yung rescuer, kung saan yung patient pinakakuling. Kailangan ilak muna to, i-secure yung dalawa before mag-descend yung rescuer. So yan na yung pag-secure ng tagline natin, yung far side at yung near side. So next, yung main line natin. So sa main line natin, gagamitin ko mechanical advantage is yung 2:1. Then ang pag-connect ko sa anchor is gagamitan ko ng figure 8 follow through pa rin. Before tayo mag-proceed, after sa main line, so may main line na tayo na 2:1. So, single pulley gamit ko dito. Ito para directional. Then, kailangan natin, for the sake of redundancy, kailangan natin maglagay ng backup o yung belay. Gamit ko dito sa pag-connect sa belay is yung figure 8 on a pipe. So dito to i-connect yung belay kasama ng main line. Dito sa belay natin, so dapat itong karabiner natin sasama dito. So para sumama siya, every time na mag-move siya doon, mag-move nito, lalagyan natin ng plastic hitch. Ito bumili natin, connect natin dito, likod na. Then, para sa rescuer at sa stretcher, is ito yung rescue 8 ring.
ito rin, yung gamitin natin dito. So dito yung rescuer. Dito yung connect yung suspension ng basket natin, yung stretcher natin, then plus the rescuer. Magda-down to, kukunin yung pasyon sa ilalim, then after, kapag nag-ascend na, dito, usual, naglalagay kami ng switch dito para braking. So, anong purpose ito? Ang purpose ito is, every time yung pag nag-up to, then 4 covers na yung load natin, ito na yung sasalo ng bigat. Yung mag-break na siya sa in one location. So, ayan. Then plus, usual, sinasamahan namin ng tinatawag nating bypass loop. Just in case ito, magkaroon ng problema, so hindi agad-agad yung pag-down ng rescuer natin plus ng victim. So dito, nilalagay namin yung bypass loop. Then, connect yan dito. Okay. Just in case. Yan. Yan yung covers pick up natin. So in summary, highlight, dalawang highlight natin. Then, yung top line natin, control side, far side. Then yung main line natin, yung belay, yung backup natin just in case na magkaroon ng problema dito sa main line, backup. Dito, connected dito sa tag line, yung control side tag line. Then, dito yung sa rescuer, yung stretcher, connected. Plus, may braking prosec para mag-stop siya sa isang spot or location during covers. Then, in case ito kumuwala, may bypass loop tayo na sa salo. Then dito, sa load natin, kung kulang kayo ng tao, kulang ng pwersa na magbabatak, so usual, pwede kayong gumamit ng 3:1 na mechanical advantage or 5:1, depende sa inyo, sa control side to, para maging malesen yung bigat. So ito, malaking tulong na itong 2:1 dahil in logic, parang ginawa mo kapag ang load ito, nagiging half lang. So, kaya tawag ito, mechanical advantage 2:1. Then plus kung talagin mo pa dito, so mas lesser, mas maganda. Hindi na masyado kakailanganin ng manpower. So, yun lang. So, kung may katanungan, mag-chat lang, mag-comment. Salamat.